Iyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya't ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot at natuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito ay pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulgay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po. Mapagpalang umaga po. Mapagpalang umaga. Napakatuwa. Sino sa inyo na ang naka-anim? Pag-anim na ngayon, di ba? Yes! Ang dami natin, no? At talagang ibang pakiramdam, no? Palapit ng palapit. Lampas na tayo sa kalahati. At malapit na talaga ang Pasko. Pakisabi nga sa katabi nyo, ipamasko ko. Pumasko. Ay, naku. Tingnan yung mga reaksyon ng mukha. Masaya sila? Masaya. Ipamasko? Ha? Natutuwa ba? O kayo lang natutuwa? Hingin ng pamasko. Diba automatic na sa atin kasi na pag Pasko, nagnanais tayo, mayroon tayong matatanggap. Di ba? Oo, kami nga ngayon, ako, bago malayo pag Pasko, madami na. Kaya, grabe, no? Anyway, pero magandang tatanungin din ng ating sarili. Ano kaya ang gusto ko o kaya kong ibigay na pamasko sa birthday boy, sa mag-birthday ngayon, December 25? Kasi po, madalas, si Jesus ay gusto din niya, kasi siya nga nag-birthday na may matanggap na regalo sa atin. At itong mga ginagawa natin ngayon, ito na yun, ang ating maibibigay sa Panginoon. Na sa sakripisyo tayo, maagang magising, kahit gusto pa nating matulog. Ganyan ba kayo? Kasi nga kahapon, kaya nga ako lumagpas kasi gusto pa talagang matulog. Nakakatuwa na ang bilis pala ng balita. Nag-bless ako ng bahay doon sa malayo. Nagkwento na kagad, "Father, late ka raw sa miso." Sabi ko, "Galing." Ang galing talaga. Nagpabalita. Baka sabi ko, magbayaran na yata na si Father late sa misa dahil natulog ng natulog. Okay. So ito yung parang ang ganda
na mabuo natin para regalo natin kay Jesus. At ngayong araw na ito, mayroon pang itinuturo sa Jesus sa atin mula sa Ebanghelyo sa pamamagitan ng isang tao na ang pangalan ay Jose. Na sana mas lalo pang maging katuwaan ng Diyos ang ating mairegalo sa Kanya sa Pasko. Napapansin niyo ba, ang Ebanghelyo ngayon ay Ebanghelyo noong nakalimutan niyo na, no? Noong December 18. Okay, hindi naman yata ako nag-visa sa inyo, tama? Hindi niyo pa alam ang meaning ng Joseph? Hindi pa, di ba? Hindi pa. Kasi gabi ako noon nag-misa, isimpang gabi, kaya salamat sa Diyos. Kasi kung anak ko, uulitin ko rin ang bumili ko sa inyo, no? Katulad ng Ebanghelyo. So, sa Ebanghelyo ngayon, itinuturo sa atin na tularan sana natin si San Jose. Kasi natuwa din po ang Panginoon sa kanya. Siya po ang pinili ng Diyos na maging foster father ng kaniyang anak. So ano ba ang katangian ni Jose para ang Diyos din ay matutuwa sa akin? So simulan natin ng letter J sa Joseph. Si San Jose ay just and righteous. Ano po ang ibig sabihin ng just? Yung kung ano ang nararapat, yun ang dapat ibigay mo. Okay? Katulad ng, tayo ay ina-expect ng Panginoon na sa ilang araw, isang linggo, 7. hindi nyo na alam. Wow. 7. Talagang antok na tayo. 7 days, di ba? Sa 7 days, may isang araw na hinihiling ng Panginoon sa atin na i-set aside natin. Sunday. Sa buong Sunday na yon, hindi naman buong Sunday talaga ang gusto ng Panginoon mapas sa Kanya. Ano yon? Isang oras lang. Kuminsan isang kalahati kapag mahaba kaming magbumili. No? At anong ibig sabihin na para sa Diyos yan? Huwag na natin kunin na para sa atin pa. Kasi kung just ka, kung ano nararapat sa Diyos, ibigay mo sa Diyos. The rest, 23 hours, ay para naman sa atin. Pwede kang mamasyal, pero huwag sana natin kalimutan na magsimba. Kaya natutuwa talaga kami sa simbang gabi katulad dito. Kasi punong-puno ang simbahan. Sana hindi lang sa simbang gabi tayo palaging magsisimba. Ito yung una na sana maitanim din natin sa ating isip. Let us be just like Saint Joseph. Ano ba? Bakit nagiging just siya? Kasi may plano sana siyang hiwalayan si Maria. Pero, hindi ito karapat-dapat kasi si Maria inosente dahil ang paglilihi niya ay dahil sa Diyos Espiritu Santo. So just, ano ibig sabihin? Ibigay sa Diyos ang nararapat sa Diyos. Dapat ka-priority natin ang Diyos lagi. And then letter O is si San Jose ay very obedient. Obedient siya sa utos at sa kalooban ng Diyos. Sana si San Jose at si Maria, mayroon na silang plano na magkaroon ng magbuo ng pamilya. Anong nangyari? Magpapakasal na sana sila. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel, hindi. Si Maria ay magiging ina ng Diyos. At ito, kung sa inyo pa nangyari, magpapakasal na, tapos sabihin, ay teka, yung magiging anak ninyo, ay anak ng Diyos. Naku, ano kaya ang mangyayari? So ito yung parang, si San Jose, kahit hindi na natupad ang kanyang kagustuhan, ang kagustuhan ng Diyos, ang kanyang sinunod. Narinig natin sa Ebanghelyo, di ba? Sinunod nung magising si Jose, dahil sa pamamagitan ng panaginip ay nagkwento, nagsalita ang Diyos, huwag mong hiwalayan si Maria, pakasalan mo siya ng tuluyan, dahil ito ang kalooban ng Diyos. Ang tanong naman sa atin is, sinusunod ko din ba ang kalooban ng Diyos?
Alam nyo, araw-araw, sino bang nananalangin ng Ama namin araw-araw? Yung iba, ayaw. Alam ko, nananalangin tayo lahat. Di ba? Ano bang sinasabi natin sa Ama namin? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sundin ang loob mo. Pero, palagi tayo nagsasabi, sundin ang loob mo, Ama. Pero, ang aking ang masusunod. Diba? Yan. Si San Jose nagtuturo sa atin, sundin natin ang kalooban ng Diyos. That is letter O, obedient. Then, letter S, si San Jose ay napaka-tahimik. Tahimik. May isang salita, wala na siya sa Biblia. Ngunit, napaka-epektibo, mabait na tatay, pinagkatiwalaan ng Diyos. Kaya sana tayo ay magiging hindi masyadong madaldal. Meron ba sa inyong madaldal? Si Father lang madaldal kasi lahat nakikinig. Diba? Pero yung kadaldalan, yung pagkachismosa natin, sana tularan natin si Jose. Sabi nga sa Chinese proverb, let's talk. Less wisdom. Wow, galing mo ah. Ginagawa niyo yun, ano? Okay. Dapat tahimik. Mas maraming gawa para matutuwa ang Diyos. Then letter E, tama ba? Letter E is exemplary father. Talagang pwedeng huwaran si San Jose sa kanyang pagiging ama. Nakafocus po siya kay Jesus kahit nga siya ay foster father. Ang kapakanan ng kanyang pamilya, ang Holy Family, ang kapakanan ni Maria, ang kanyang iniisip. Sana ang mga ama, ganun din lagi ang iniisip. Alam ko marami sa inyong mga ama na nandito, yan ang inyong priority. Natutuwa ako, no? Ang dami, no? Mga magulang, mga tatay ng mga sakristan, na sabi, Father, ako, yung anak ko na yan, talagang siya ang aking pinagkukulan ng pansin. Yung ganyan, no? Ang pamilya, ang ating bigyan ng mas mahalaga no? Kaysa mga kaibigan, mga barkada. And then letter, anong sunod na letter? At ika, letter J muna tayo. Anong meaning letter J? Letter O? Letter S? Letter E? Exemplary father. Letter P, si San Jose ay very prudent. Ano yung prudent? Yung maingat ka, maingat sa mga gagawin mo. Antayin mo na gagabayan ka ng Diyos. Kasi minsan tayo ay nagmamadali. Diba? Sino sa atin, pag nagalit, salitang-salita ka agad, hindi man lang iniisip kung anong sinasabi. Eh, huwag mong sabihin ako lang. Grabe, no? Ako lang pala. Tayong lahat, minsan, minsan pa na, ganito kasi galit na, hindi natin iniisip, what is the consequence of what I am saying, what I am doing. Si San Jose, very prudent yan. Diba? Alam niyo na ba yun na, alam ko, nararasan na natin, pag nakabitiw ka na ng salita, hindi mo na pwedeng mabawi. Totoo, hindi? Totoo. Dahil hindi ko napag-isipan, Father, na gano'n pala maging epekto. Be prudent, sabi ni Turo ni San Jose. And then letter H ay humble. Yung pagiging mapakumbaba. Diba tayo normal lang sa atin maging mayabang? Sino sa inyong mayabang? Hindi ako. Wow. Napaka-humble pala talaga ninyo. Nakakatawa kayo. No? No, mayroon po kasi tatlong nanay na naglalaba. Yung sa isa lang nyo sa probinsya, di ba, sa tabi ng ilog o sa ganyan, naglalaba sila, nagpayabangan sila sa kanilang mga anak. Sabi ng isa, alam nyo, ang galing kumanta ng aking anak. Sabi ng isa, talaga ho? Oo, kasi siya ang panalo sa amateur hour sa aming barangay. Wow, palakpak yun, di ba? Tapos sabi ng isa, ay, yung anak ko,
mas mahigit na magaling kasi siya ang nanalo sa awit ng panghalan. Wow, bintang. No? Tapos yung isa sabi niya, ay talo yung dalawang anak niyo. Kasi ang anak ko, kapag kumakanta, naku, tumatayo kahit presidente pa, vice-presidente, mga senador, ang mga military sa masaludo. At ang mga presidente at garo, hahawak dito sa dibdib. Oh, talaga, oh, galing. Ano bang kinakanta ng anak mo? Bayang Madrid. Kaya pala, no? Tayo nagpapayapangan. Pero ang turo ni San Jose, siya na ang foster father ng Diyos, pero nanatili mapakumbaba. Sana tayo din, kahit man ano ang narating namin sa buhay, ating isabuhay ang pagiging mapakumbaba. Dahil anong sabi ng Diyos? Ang lahat ng magpakumbaba, ang lahat ng tinataas ang sarili, okay. Ano ang letter H? Ano ang letter P? Prudent. Tinaliktad ko, di ba? Ano ang letter E? Exemplary. Nahirapan kayo. Ano ang letter S? Ano ang Silent. letter O? Obedient. Ano ang letter J? Just right. Sana isabuhay natin. Let us be like Saint Joseph. And the Lord will be happy to give him the gift like Saint Joseph to our lives. Amen. Magsitayo po tayo.